Hi guys! Mapagpalang araw! I know it's a very busy day for all of us but I hope you're still tuned in because it's DJ Sean Stories. Marami pong salamat sa mga suki kong nakatutok sa aking channel halos araw-araw. At kung bago ka pa lang dito, ako po si DJ Sean na maghahatid sa inyo ng crime stories around the world. Kaya like and subscribe! Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Thailand. Ang Thailand ay kilala nga bilang Land of Smiles. Matatagpuan ito sa gitnang Southeast Asia. Kilala ang kanilang bansa dahil sa tropical beaches, makasaysayang mga palasyo at mga magagarbong templo na nagpapakita ng mga figura ng Buddha. Sa Thailand po, isang babae ang natagpuang patay sa loob mismo ng kanyang tinitirhan. At ang nakakalungkot po ay natagpuan siyang patay 5 araw bago siya ikasal. Nakakalungkot po ang mga ganitong kwento. Bihira ang mga ganitong kaso kung saan ang bride at groom ay naghihiwalay pa bago ang ikasal. Ngunit sa kwentong ito ay nahantong nga sa isang krimen ang kanilang hiwalayan. Ang biktima ay kinilalang si Nontia, 25 years old. Siya ay isang dental public health official sa District Health Hospital sa Thailand. Siya po ay may fiancé at ito ay si Ron, 26 years old at isang government electrician. High school pa lamang ay nagkakilala na si Nontia at Ron at simula noon ay naging magkarelasyon na ang dalawa. Nakatakda ng ikasal sina Nontia at Ron noong December 24, 2017 sa probinsya ni Nontia. Makikita nga sa mga engagement photos ng dalawa ang masasaya nilang mga ngiti. Ilang araw bago ang kasal, pumunta sa bahay ni Ron si Nontia. Pero laking gulat niya sa kanyang naabutan. Isang babae ang nakita niya sa loob mismo ng bahay ng kanyang mapapangasawa. At ang masaklap po ay nakita niya ang kanyang boyfriend at ang babae na magkasama sa kama. Ang babae ay kinilalang si Neri, 23 years old at sinasabing katrabaho ni Ron. Dahil nga dito ay nag-away sina Nontia at Ron. Sinasabi pa nga na nasaktan pa nga ni Ron ang kanyang girlfriend. Pinapili ni Nontia si Ron kung sino ang pipiliin nito sa kanilang dalawa ni Neri. Pero ang tanging lang nasabi daw ni Ron ay hindi niya gustong iwan si Neri. Dahil nga dito ay nabahala lalo si Ron dahil nahuli na nga sila ni Nontia at naging madalas ang kanilang pag-aaway. At ng gabi ng December 19, 2017, nagpa-drive si Ron kay Neri papunta kung saan nakatira si Nontia. Nang makarating na sila sa bahay na tinitirhan ni Nontia, ay pina-off ni Ron ang ilaw ng sasakyan ni Neri. At pagkatapos ay umalis si Neri dala ang sasakyan. Para po kasing nagpahatid lang si Ron kay Neri dahil hindi po siya marunong mag-drive. Si Nontia ay nakatira po sa isang bahay na pabahay ng isang ospital kung saan siya nagtatrabaho. Itinulak ni Ron sa ibang direksyon ang security camera na naka-install sa bandang unit na tinutuluyan ni Nontia. Bandang 1:00 ng madaling araw, gamit ang isang bakal, ay dumaan si Ron sa bintana at pumasok sa bahay na tinutuluyan ni Nontia habang siya ay natutulog. Nang makapasok na sa bahay ay agad na hinanap ni Ron ang 400,000 Thai baht o humigit kumulang 620,000 pesos at 10 pirasong ginto na wedding dowry o dote sa taas ng kwarto ni Nontia. Habang naghahalughog si Ron ay nagising sa ingay si Nontia. Patakas na sana si Ron pero hinabol siya ni Nontia at dito na po binaril ni Ron ang kanyang dapat na mapapangasawa. Dali-dali namang tumakas papalayo si Ron. Sakto naman na nakabalik agad si Neri
at nakatakas sakay ng kotse si Ron. Hinulog naman ni Ron sa kanal ang baril na ginamit niya sa krimen. Bandang 1:30 ng madaling araw, isang nakatira na malapit sa kwarto ni Nontia ang nakarinig ng ingay na parang paputok. Pero hindi niya pinansin ang narinig dahil akala niya ay gulong lang itong sumabog dahil sa aksidente. December 20, 2017, bandang 10:00 ng umaga, isang kaibigan ni Nontia ang nagtaka bakit ang sedan na sasakyan ni Nontia ay nakapark pa din sa tapat ng kanyang bahay. Naisip ng kanyang kaibigan kung bakit hindi pa din pumapasok si Nontia, kaya kinatok niya ang kwarto nito pero walang sumasagot. Napansin din ng kaibigan ni Nontia na sira ang bintana nito, kaya pinilit niyang buksan ang pinto at doon na nga siya nakakita ng mga bakas ng dugo. Dali-dali siyang umakyat sa taas ng kwarto ni Nontia at nang makapasok nga siya sa kwarto ay doon niya na nga nakita ang dugoang kaibigan. Agad na tumawag ng ambulansya at pulis ang kaibigan ni Nontia. Pero idineklarang patay si Nontia nang makarating po ang mga paramedics sa crime scene. Ang investigasyon. Agad naman tinawagan ng mga pulis si Ron para sabihin ang masamang balita at ang nangyari nga sa kanyang fiancé. Ayon po sa mga pulis, walang pag-aalala sa boses ni Ron at kalmado lang ito at hindi man lang nagulat sa natanggap niya na balita. Nagtaka ang mga pulis sa pinakita ni Ron kaya inimbitahan nila ang lalaki sa police station para questionin dahil tingin nila ay siya nga ang pumitay kay Nontia. Kasabay nito, nakakuha din ang mga pulis ng kopya ng CCTV kung saan nakita nila ang suot ng taong pumasok sa bahay ni Nontia. Tinanong si Ron ng mga pulis kung nasaan siya ng mga oras na namatay ang kanyang kasintahan. At sumagot itong kasama niya nga si Neri. Inamin din ni Ron sa mga pulis ang relasyon niya kay Neri kahit pa ikakasal na nga siya kay Nontia. Ilang oras na kinausap ng mga pulis si Ron pero itinanggi niya ang nangyaring krimen. Pero pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ron para mangalap nga ng mga ebidensya. Nakuha ng mga pulis sa bahay ni Ron ang mga damit na eksaktong suot ng lalaking nakuwanan sa CCTV. Matapos ang ilang oras ay umamin din si Ron na siya nga ang pumatay sa kanyang kasintahan at dahil na rin sa mga ebidensya na nakuha sa kanyang bahay. Pag-amin ni Ron, na-pressure siya na pakasalan si Nontia dahil labag na sa kanyang kalooban ang kanilang pagpapakasal. Kinailangan niyang humiram ng halos 1 million baht o humigit kumulang 1.5 million pesos para sa kanilang pagpapakasal. Nalubog sa utang si Ron kaya naisip niyang para matapos na ang kanyang mga stress sa utang ay kailangan niyang patayin na lang ang kanyang mapapangasawa. Naramdaman din daw ni Ron na hindi na siya masaya sa piling ni Nontia at may bago na nga siyang mahal at yun nga ay si Neri. Kalaunan nga, napag-alaman pa na ng gabi ng krimen ay nakainom pa pala si Ron. Bukod doon, nadiskubre din ng mga pulis na ang baril na ginamit ni Ron ay si Neri pala ang bumili. Lumalabas sa investigasyon na nagsabi si Ron kay Neri at kaya siya ibinili nito dahil kailangan niya ang baril para pamproteksyon sa kanyang sarili. Inamin naman ni Neri na siya nga ang nag-drive kay Ron papunta sa bahay ni Nontia at alam din daw niya ang plano ni Ron kay Nontia. Pero sinabihan niya ito na wag nang ituloy. Pero nagdahilan daw si Ron at sinabi sa kanya na kakausapin lang nito ang kanyang kasintahan
at para nga hindi na nila ituloy ang kasal. Ayon pa sa mga investigador ng kaso, posible daw na kung hindi nila nahuli agad si Ron ay magmumukha lang pagnanakaw ang kaso dahil nga nawala din ang malaking halaga at ginto sa bahay ni Nontia. Ikinalungkot ng pamilya ni Nontia ang nangyari. Ayon po sa tatay ni Nontia na si Mr. Chow, nasabi na noon sa kanya ni Nontia na may ibang babae nga ang kanyang mapapangasawa. Nagsabi din daw si Nontia sa kanyang tatay na gusto na nga ni Ron na kanselahin ang kanilang kasal pero tumanggi daw ang kanyang anak. Dagdag pa ni Mr. Chow na wala ang dowry money at mga ginto para sa araw ng kasal. Pati na rin ang pera sa pinagsamang bank account ni Nontia at Ron. Sinabi pa nga ni Mr. Chow na tinulungan din ng kanyang anak si Ron tungkol sa pera dahil hindi siya financially secure. Ang tanging gusto lang niya ay hustisya na mapanagot ang mga sospek na pumatay sa kanyang anak. December 21, 2017, nahanap din ng mga pulis ang baril na ginamit ni Ron sa krimen sa isang kanal. Ito rin po ang araw na lumabas ang mga warrant of arrest para kina Neri at Ron. Kaya naman, agad na inaresto si Ron at kinasuhan ng premeditated murder. Si Neri naman po ay kinasuhan ng conspiracy to commit murder, illegally owning a gun, and carrying a weapon without a permit at ikinulong. Ayon sa isang kaibigan ni Nontia na hindi na po pinangalanan, kwento sa kanya ng kaibigan, mabait at tahimik na lalaki si Ron pero naging bayolente daw ito nang makita nga mismo ni Nontia na may ibang kasama ng babae ito sa kama. Ayon pa sa kaibigan ni Nontia, mas bata at mas mapera daw si Neri kaya ipinagpalit ang kanyang kaibigan. Nagsinungaling na daw si Ron at sinabi nga na iiwan si Neri kaya naniwala ang kaibigan niyang si Nontia at nagiging okay uli ang kanilang relasyon. Sa isang news po, sinabi na bago nga ang krimen ay masayang pinospa ni Nontia noon ng December 11, 2017 ang invitation ng kanilang kasal ni Ron. Pero matapos ang ilang araw ay nagpost si Nontia ng pagod na ako at naiinis na ako. Ang trial ng kaso. Nagsimula ang trial noong December 28, 2017. Ang nanay at tatay at kapatid ni Nontia ay nasa korte para marinig ang hatol kina Neri at Ron. Tumagal po ng higit 1 oras ang trial. Ayon sa judge, base sa mga ebidensya, may intensyon talaga ang mga sospek na patayin ang biktima at plinano nilang dalawa ang krimen. Para sa judge, napakasama at brutal ang ginawa ni Ron sa kanyang fiancé. Dahil po dito, hinatulan ng kamatayan sina Neri at Ron. Pero dahil umami naman agad sila sa krimen at naging matulungin sa investigasyon, para nga mahanap ang mga ebidensya ay pinababa ang kanilang hatol. Kaya naman ng August 14, 2018, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sina Neri at Ron para sa pagpatay kay Nontia. Inatusan din ng korte sina Neri at Ron na bayaran ang pamilya ng biktima ng 3 milyon baht o humigit kumulang 4 milyon pesos. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po! Hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!